At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin, at kung gayon kayo'y mga tagapagmana niya. Noong bata pa si Charles, madalas siyang mainggit sa mga kaklase niyang mas maraming gamit, mas magaganda ang mga damit, laruan, at mas malalaki ang bahay. Hanggang sa paglaki niya ay dala pa rin niya minsan ang pakiramdam na mainggit siya. Kapag ikinukumpara niya ang sarili sa iba. Isang gabi, habang binabasa niya ang Galasya 4:6-7, tila tumama ito sa puso niya, na kapag ika'y na kay Kristo, taglay na niya ang pinakamahalagang mana, na ang Diyos mismo bilang iyong Ama. Walang anumang bagay sa mundo ang hihigit pa roon. Itinuturo ni Pablo na sa ating pananampalataya, hindi lang tayo pinatawad. Tayo rin ay inampon bilang mga anak ng Diyos, at hindi lang ito basta-basta pag-aampon. Ibinigay pa ng Diyos ang kanyang espiritu upang turuan tayong tumawag ng Abba, Ama. Ang salitang Aba ay parang papa o tatay. Malapit, personal at puno ng pagmamahal. Pinapaalala na ang ating relasyon sa Diyos ay hindi malayo kundi totoo at malapit sa puso. At bilang mga anak, tayo rin ay tagapagmana ng lahat ng pangako ng Diyos. Ang kanyang presensya, kanyang kaharian, at ang buhay na walang hanggan. Ito ay nakalaan para sa atin kay Kristo. Hindi natin kailangang habulin ang halaga o seguridad mula sa mga bagay na nasa mundo. Dahil ibinigay na ng ating Ama ang higit pa sa lahat ng iyon? Sa halip na mabuhay tayo sa inggit, takot, o pakiramdam na may kulang, mamuhay tayo ng may tiwala, bilang minamahal na anak ng Diyos. Sa tuwing dadapo ang pagdududa, paalalahanan tayo ng Espiritu, anak ka niya, mahal ka niya, tagapagmana ka ng kanyang mga pangako. Sa anong sitwasyon ka nakakalimot na ikaw ay anak ng Diyos? Paano mababago ng paalalang ito ang iyong pananaw at pamumuhay? Panginoon, aming Ama na nasa langit, salamat po na inampun mo ako bilang iyong anak at ginawa mong tagapagmana ng iyong mga pangako. Araw-araw mo akong paalalahanan na ligtas ako sa iyong pagmamahal at turuan mo akong mamuhay ng may kagalakan at pagtitiwala bilang iyong minamahal na anak. Sa pangalan ni Jesus. Amen.